Ayan, so ang tigas na ng pandesal na hindi namin nakain. Ayan, so kaysa masayang to, gagawa natin siya ng recipe. So ilalagay ko lang to on a separate mixing bowl. Ayan, so kapag nailagay na natin sa ating mixing bowl, itong ating lumang pandesal or tinapay, kahit may lumaki yung tasty bread. So pipiraso-pirasuhin lang natin to. Kung meron din kayong gunting, yan, pwede nyo namang gamitin yon. So ako, gamitin ko na lang yung aking kamay, tapos pirasuhin lang natin to ng maliliit. Ayan. So lahat lang ng pandesal natin ay paliitin lang natin para mamaya hindi tayo mahirapan sa next procedure na ating gagawin. Ayan. So kaysa masayang yung mga tinapay nyo na hindi nyo nakakakain, pwede nyo siyang gawin ganitong process. Yan. So, pwede natin yung gawan ng another twist na pwede nyo ma-enjoy. Kapag naging ganito na yung ating pandesal or yung lumang pandesal, yan na ilagay na natin siya sa ating mixing bowl. Tapos, napiraso-piraso na natin siya. Kakailanganin natin dito ng 1 can ng 370 ml na evaporated milk. Tapos, ibababad lang natin yung ating pandesal para mas lumambot siya at mas lumasa pa. Ayan, so habang nakababad to mga kakusina, kakailanganin naman natin ng mga lianeras at magkakaramelize muna tayo ng ating sugar. Ayan mga kakusina, so gagamit lang tayo ng any molders na meron kayo. Pwede kayong gumamit ng ganitong klase ng lianeras. So mamaya ko na siya gagamitin. Ito muna yung kakailanganin ko. Tapos maglalagay lang ako dito ng 3 tablespoon ng white sugar. Pero kapag yung lianera yung gagamitin ninyo, maglalagay lang kayo doon ng 2 tablespoon ng white sugar. Yan. Tapos, kapag nailagay na natin yan dyan, pwede na nating buksan yung ating apoy sa ating kalan in low-medium heat and then lulutuin lang natin yung ating sugar hanggang sa mag-caramelize po yan. Ayan. So, kapag napansin niyo na nagme-melt na yung ating sugar, yan. So, hinaan nyo talaga yung apoy. Tapos, isiswirl lang natin to para maging pantay yung kulay at yung pagkaluto ng ating sugar. Tapos, kapag medium size ng lianeras yung gagamitin ninyo, 2 tablespoon lang po ay okay na. Ito lang naman yung pinaka maprosesong part yung pagkakaramelize. Pero yung iba, ang ginagawa nila, nagluluto na sila ng sugar sa kawali, tapos kapag naluto na yon yung isahang luto, isasali na lang nila sa kanilang mga lianeras. Pwede rin naman po, yun yung gawin ninyo. Yan, so nag-melt na to at maganda na yung pagkaka-light brown niya. Isa-set aside ko lang to. Ayan mga kakusina, okay na rin yung ating mga nasa lianeras. So, isa-set aside ko na yan. Tapos, gawin na natin yung next procedure. Yan. So, kapag natapos na nating i-caramelize yung ating sugar, ito namang ating binabad na pandesal na sa evaporated milk ay ilalagay natin dito sa ating blender. Yan. So, ilalagay nyo lang siya dito lahat. Kapag nailagay na natin yung nababad natin kanina na pandesal sa evaporated milk, i-blend lang natin to hanggang sa maging malambot na yung ating pandesal. And then after nun, kakailanganin na natin siyang isalin sa isang mixing bowl kasi gagawin na natin yung next procedure. Tapos mga kakusina, kung wala pala kayong blender, pwede kayong gumamit ng food processor. Yan, so i-blend ko lang to para maging malambot na siya. Yan. Yan. So, kapag malambot na or na-blend na natin ng maigi yung ating pandesal, gawin na natin yung next procedure. After natin ma-blend yung ating pandesal, sa isang kasirola, maglalagay lang tayo dito ng 3 cups of water. Yan. Take note na hindi pa nakabukas yung apoy sa ating kalan. Kapag nailagay na natin yung ating water sa ating kasirola, kakailanganin na natin dito ng isang sachet or 24 grams ng Menu Magic Instant Leche Flan Jelly Mix. Yan. So, bubuksan ko lang to at ilalagay dito sa ating kasirola and then after nun, i-dissolve lang natin to para maiwasan yung pamumuo
ng ating recipe. And mga kakusina, available po sila sa Shopee. Ilalagay ko na lang yung link dito sa ating comment box section. Yan, so ilalagay ko lang to dito lahat mga kakusina. At kapag na-dissolve na natin yung isang sachet nitong ating leche flan jelly mix, maglalagay na rin tayo dyan ng half teaspoon ng vanilla essence or vanilla extract. Yan, so 3 cups of water lang yung inilagay ko para mas maging makunat-kunat yung gagawin nating recipe. Yan, so dissolve nyo lang to ng maigi. Take note na hindi pa po nakabukas yung apoy sa ating kalan. Yan. So, kapag na-dissolve na to, maglalagay lang ako ng kaunting vanilla essence. Yan. So, kaunting vanilla essence lang. Tapos, kapag nailagay na natin yung vanilla essence, kakailanganin na rin natin dito ng 1 cup ng condensed milk. So, ito ay naka-room temperature lamang. So, sisimutin natin yan at i-dissolve din natin to para maging combine lang din sila dito sa ating kasirola. Mga kakusina, ilalagay lang natin yung na-blend natin kanina na pandesal pati evaporated milk. O diba? Parang walang pandesal doon. Kasi binlend natin siya ng maigi. Yan. So kapag nailagay na natin yung na-blend natin kanina na lumang pandesal, imimix lang ulit natin to ng maigi para mag-combine sila dyan, and then after nun, pwede na nating buksan yung ating apoy sa ating kalan in low-medium heat, and then lulutuin lang po natin yung ating mixture hanggang sa makita po natin na kumukulo na ito. So habang hinihintay po natin na kumulo yung ating mixture, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel, at kung meron din po kayong Instagram, paki-follow na rin ako doon, Kusina ni Angel. At kung gusto mong matuto pa ng iba pang mga recipe o kaya naman, gusto mo rin mag-share ng mga niluluto mo everyday, pwede kang sumali sa ating Facebook group. Andiyan lang yan sa ating Facebook page. And yes mga kakusina, meron na rin po pala akong TikTok account. So, paki-search lang po yung Kusina ni Angel _official. Tapos, paki-follow na rin po ako doon. Yan. So, magpo-post po tayo doon every once a week. Ayan. So, bakit nga ba tayo naglagay ng pandesal dito sa ating recipe? Una, bukod sa hindi magiging aksaya or hindi maaaksaya yung ating pandesal, mag-a-add po kasi ng flavor at softness yung pandesal na inilagay natin dito sa ating recipe. Yan. Kung wala naman pong pandesal, pwede po kayong gumamit ng mga tasty bread kahit 5 piraso or 3 piraso. Pwede rin po yun. At ayan na mga kakusina, so kumukulo na yung ating mixture. This time, isasalin ko na to directly sa aking mga molders. At kapag naisalin na po natin to doon, isiset aside lang muna natin siya hanggang sa makita natin na mag-set na to or mag-firm. And then after nun, papakita ko na po sa inyo kung ano yung natapos nating recipe for today. Yan, so off na natin yung apoy sa ating kalan at isasalin ko na to sa aking mga molders. At ito mga kakusina, sinasalin ko lang yung ating nalutong mixture sa ating mga molders. Yan, kapag naisalin nyo na yan dyan, isiset aside nyo lang yan at palalamigin, and then after nun, pwede na natin tong i-enjoy. By the way, kung gusto ninyo na mas creamy yung kalalabasan ng ating recipe, pwedeng all-purpose cream yung gamitin ninyo instead of evaporated milk. Pero kung gusto mo namang makatipid, pwede ng evaporated milk dahil masarap din po ito. Ayan mga kakusina, kapag lumamig na at nag-set na yung ating recipe, mapapansin ninyo na magaganyan na siya o yung magme-melt na yung ating kinaramelize na sugar at mabilis na lang din po natin tong ma-unmold. Yan, so isasalin ko lang to sa aking lagayan, tapos pwede na natin tong i-enjoy. Ayan na mga kakusina, tapos na ang ating no bake and no oven na bread pudding jelly. Kung nag-enjoy ka sa ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nagsusubscribe sa ating YouTube channel, please click subscribe button. Click mo na rin yung notification bell. Click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. Yan lang mga kakusina. Thanks for watching and enjoy this video. Ayan mga kakusina, kung mapapansin ninyo na sobrang lambot niya. Ayan o, sobrang soft. Hindi ko lang alam kung nakikita ninyo. Hindi kasi nagpo-focus yung cam. Ayan. So, try nyo na yan mga kakusina. Enjoy!
You'll always be a part of me. I'm part of you indefinitely. Boy, don't you know you can't escape me? Oh, darling, 'cause you'll always be my baby.